Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Madalas nga ang kasibihan na hindi pinupulot ang pera. Pero ang kwento natin ngayon ay tila patunay na ito ay totoo. Kung saan limpak-limpak na pera ang natagpuan sa isang basurahan. At tila nga hulog ng langit ang mga perang ito. June 5, 2025, isang gabi sa Nonthaburi, Thailand, isang ordinaryong gabi lamang para sa isang condominium complex sa Thailand. Isang lugar na kilala nga sa mga tahimik na komunidad. Kung saan isang babae ang naghahanap lamang sa isang basurahan ng pwedeng gamiting lalagyan sa tapat ng kanilang condominium. Gabi na nang bumaba mula sa kanyang unit ang isang babae sa P2 building ng Muang Thong Thani. Ang lugar ay tahanan nga ng libo-libong mga tao, karamihan ay mga middle-class professionals, estudyante at mga retirado. Ang babae ay may simpleng pakay, maghanap ng maayos na plastic bin na pwede niyang gamitin sa bahay. Isang karaniwang ginagawa ng mga residente sa compound, lalo na at may bahagi ng hallway na nagsisilbing jack drum zone o lalagyan ng mga hindi na ginagamit. Habang nag-iikot siya sa hallway, may isang kahon ang agad na umagaw ng kanyang pansin. Isang transparent plastic storage bag na may takip, nakapatong sa gilid ng elevator. Sinubukan niyang magkalkal sa mga tila tinapon na gamit sa basurahan. At agad nga pumukaw sa kanya ang atensyon ng isang plastic box na lalagyan. Katamtaman ang itsura nito at saktong-sakto sa kanyang kailangan. Kaya naman agad niyang kinuha ito sa basurahan. Tila namang walang espesyal dito, pero napansin niyang may mga lumang damit sa ibabaw na parang tinatangkang tabunan ang laman nito. At sa pag-uusisa nga ng babae, marahan niyang binuksan ang takip ng box. Subalit pagbukas niya ng lalagyan, imbis na plastic ng kahon, laking gulat niya na bundles ng 1,000 baht notes ang laman. Tinakpan lamang ito ng mga damit. At sa kabuuan, umabot sa 12 million baht o humigit kumulang 20 million pesos na cash ang laman ng plastic box. Hindi nga basura ang laman ng kahon, kundi puro cash. Nakapaloob sa box, puro 1,000 baht bills. Sunod-sunod ang pagkakahilera, makakapal at mukhang bagong withdraw lamang sa bangko. At tansya nga ng babae, hindi lang basta konti ang perang ito. At alam niyang hindi maliit ang halaga kundi limpak-limpak ang halaga. Nang may matagpo ang plastic sa kahon sa tabi ng basurahan na puno ng cash, na hindi lang 1,000, hindi lamang 10,000 kundi mahigit 12 million baht o halos 20 million pesos. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang tahimik na apartment complex ay bigla na lamang nabulabog. Walang pangalan, walang ID, walang bank record. Pero may mga papel na may logo ng isang makapangyarihang ahensya ng gobyerno, ang NBTC o ang National Broadcasting National Commission na may kontrol sa bilyong-bilyong pisong halaga ng kontrata sa telecommunications at broadcasting sa Thailand. Walang paliwanag kung kanino ito galing at walang bakas kung saan ito nanggaling. Pero malapit sa box may mga dokumentong nag-uugnay sa isang opisyal ng gobyerno. At tila nga katanungan at palaisipan sa lahat, tinapon ba talaga ang pera sa basura o may mas malalim na sekreto sa likod nito? Ayon sa ulat, 12 million baht ang kabuang bilang ng salapi o halos 20 million pesos. Agad naisip ng babae na posibleng ito ay pera nga mula sa isang iligal na gawain o mas malala pa, isang perang iniwan ng taong may tinatakbuhang problema. Hindi ito kwento ng drug-by bus o simpleng holdapan. Wala ring barilang nangyari o anumang habulan. Wala ring nakitang aktwal na CCTV footage ng krimen. Pero ang misteryo ay mas malalim kaysa sa inaakala. At hindi nga doon natapos ang mga nadiskubri. Lumabas na ang lalaking umangkin sa pera ay hindi ordinaryong mamamayan. Siya ay isang abogado. Isang legal consultant ng NBTC at miyembro ng subcommittee ng NACC o National Anti-Corruption Commission o ang mismong anti-corruption body ng gobyerno. Dahil dito, ang simpleng natagpo ang pera ay naging isang national scandal. Pero sa isang bansa kung saan laganap ang issue ng katiwalaan, ang kanyang paliwanag na sa kanya ang pera ay hindi madaling paniwalaan.
Sa nakitang plastic box, may mga kalakip din itong mga dokumento. Kabilang na nga ang mga tax forms, bank envelopes at papeles mula sa NBTC o ang ahensyang nangangasiwa sa broadcasting at telecommunications sa Thailand. Subalit imbis nga na angkinin ang babae, agad siyang tumawag ng mga pulis. Hindi na rin nagdalawang isip ang babae na tumawag ng mga pulis dahil na rin sa takot. Na baka nga ang pera na kanyang nakita ay parte ng isang krimen. Agad siyang tumawag sa isang police station at dumating naman ang Paktrek Police at kinumpirma nga ang halagang nasa loob ng plastic box. Nang dumating nga sila, sinuri nila ang kahon at agad na kinumpirma ang laman ng box. 12 million baht in cash, maayos na nakabundle at mistulang hindi galing sa maruruming transaksyon, malinis ito at organisado. Pero ang mas nakakagulat pa, kasama sa kahon ng box ang ilang resibo, tax reforms at dokumentong may logo ng NBTC, ang National Broadcasting at Telecommunications Commission ng Thailand. Sa mga dokumentong ito, nakita ang ilang personal na information, envelope ng bangko at piraso ng mga papeles na posibleng may koneksyon sa opisyal ng gobyerno. Dito na nga nagsimulang magtanong ang mga investigador. Kanino kaya ang perang ito? Bakit ito iniwan sa tabi ng basurahan sa isang kondominium? At bakit may kaugnayan ito sa isang makapangyarihang ahensya ng Estado? Ang simpleng kahon na inaakalang lalagyan ng simpleng gamit, ngayon ay naging sentro ng isa sa pinaka-kontrobersyal na investigasyon sa Thailand. At kinabukasan, June 6, 2025, isang lalaki ang pumasok sa Paktrek Police Station. Isinuko niya ang kanyang sarili at ang kanyang pangalan ay kanyang sinabi sa mga pulis. Sumuko siya dahil hindi siya may kasalanan o may krimen na ginawa. At sa loob nga ng police station, tahasan niyang sinabi, kanya ang limpak-limpak na salapi na nakita sa tabi ng basurahan. At ang kanyang pangalan ay Attorney Tawiwat Sengkyu, isang hindi basta-bastang tao. Si Tawiwat ay isang abogado at siya rin ay isang legal consultant ng NBTC, ang ahensyang nangangasiwa sa telecommunication at broadcasting systems ng Thailand. Bukod pa dito, membro rin siya ng subcommittee ng NACC, ang National Anti-Corruption Commission na may mandatong mismong bantayan ang katiwalian sa gobyerno. Sa harap ng mga pulis, inangkin niya ang pera. At sinabi ang mga katagang, "It's my money. If it weren't, I'd be in jail already." Ani niya nga sa investigador. Ayon pa kay Attorney Tawiwat, ang halagang 12 million baht ay kanyang naipon mula pa ng taong 2020. Galing umano ang pera sa kanyang professional fees bilang abogado at consultant. Wala raw itong kinalaman sa anumang iligal na gawain. Dagdag pa niya, wala siyang tiwala sa mga bangko, kaya mas pinili niyang iimbak ang kanyang pera sa kanyang condo unit sa 5th floor ng P2 building. Paliwanag pa niya, nagkaroon umano ng minor flooding sa kanyang unit ilang araw bago matagpuan ang limpak-limpak na pera sa loob ng plastic na box. At sa kalagitnaan ng paglilinis at pag-aayos ng kanyang mga gamit, inutos daw niya sa mga staff o kasamang maglinis na ilabas ang mga kahong basura. Ang problema nga lang, hindi raw niya namalayan na naisama ang kahon ng plastic box ng 12 million baht sa mga naitapon. Ngunit kahit malinaw at direkta ang kanyang pagpapaliwanag sa mga pulis, maraming hindi kumbinsido sa sinabi ng attorney. Paanong ang isang edukado, abogado at consultant ng mga makapangyarihang ahensya sa buong Thailand ay makakalimot na mayroon siyang halos 20 million baht sa loob ng isang plastic box? Bakit hindi niya ito isinama sa kanyang mga personal na listahan ng importanteng ari-arian sa loob ng kanyang kondo? At higit sa lahat, bakit may mga dokumento sa loob ng box na may logo ng NBTC, kabilang na nga ang mga tax forms, envelopes ng mga bangko at personal na papeles? Ay nga sa mga haka-haka, si Attorney Tawiwat ay nagrerenta ng 3 unit sa loob ng gusali. Isa para sa kanyang tirahan, isa para gawin niyang bodega, at ang isa pa ay tila ginagamit niya sa opisyal na layunin. Lalo pa ngang naging palaisipan ang desisyon niya iimbak ang ganitong kalaking halaga sa isang residential area imbis na sa isang lehitimong bangko o secure na vault. Kaya naman nagsimula na ring umugong-ugong ang iba't ibang mga spekulasyon. Baka ito raw ay pera para sa undocumented transactions
o kaya'y special projects na hindi nais mailagay sa record. Ang iba naman ay naghinala na baka ito ay bahagi ng money laundering gamit ang pangalan ng isang legal consultant para ipalabas na malinis ang pinagmula ng pera. Habang si Attorney Tawiwat ay nagpapaliwanag na aksidente lamang ang lahat, ang publiko ay nagsimulang magtanong. Kung sa isang anti-corrupt official pa lamang ay ganito na, paano pa kaya sa mas mataas na opisyal? Ang NBTC ay isang makapangyarihang ahensya ng gobyerno sa Thailand na may kontrol sa pamamahagi ng broadcasting rights at frequency licenses. Mga kontratang umaabot sa bilyong-bilyong baht ang halaga. Dati na nga silang nag-seize o nagkumpiska ng 1.63 billion baht o katumbas ng 2.70 billion pesos. At ito nga ay nangyari ng taong 2017 sa bank guarantee ng Thai TV Co. Nakakumpiska din sila ng mahigit 200 million baht o 341 million pesos na halaga ng mga kagamitan ng December 2023 sa pagbuwag naman sa warehouse ng illegal telecommunications equipment. At sa gitna ng mga iskandalo, lumutang nga ang pangalan ni Attorney Tawiwat Sengkyu, hindi lang basta consultant, kundi isang legal advisor ng subcommittee na di umano'y may kinalaman pa sa broadcasting rights para sa FIFA World Cup. Ang ganitong posisyon ay nagbibigay sa kanya ng access sa mga sensitibo at high value na mga kontrata. Kaya't nang may matuklasan mga dokumento ng NBTC sa loob ng box na kahon na may naglalaman ng 12 million baht, agad itong nagdulot ng maraming paghihinala. Ang mga dokumentong nakita kasama ng perang cash ay nagsisilbing mga ebidensyang hindi maipaliwanag. At sa mata ng publiko, tila hindi ito simpleng personal savings gaya ng kanyang sinasabi. Ang NCC naman ay isang constitutional body na magkakaroon ng mandate laban sa korupsyon. Isa sa kanilang pangunahing panuntunan ay ang obligasyon na ideklara ng mga opisyal at consultants ang lahat ng kanilang mga ari-arian, lalo na kung milyon-milyon ang halaga. Ang kaso ni Attorney Tawiwat ay mas naging komplikado nang mabunyag na ang asawa niya ay isang mataas pa ng opisyal ng NACC. At dahil dito tila nga uminit ang issue sa media at social media. Tanong nga ng karamihan, naideklara ba niya ang 12 million baht na ito sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Network? At paano naging consultant ng Anti-Corruption Agency ang isang taong hindi tiyak kung saan galing ang 20 million pesos sa loob ng kanyang apartment? At dahil nga sa kahina-hinalang pinagmula ng pera, pumasok na rin sa eksena ang AMLO o Anti-Money Laundering Office ng Thailand, ang ahensyang responsable sa pagsuri ng malalaking halagang cash, lalo na kung walang makitang dahilan kung saan nagmula ang pera. Hiniling ng AMLO ang lahat ng withdrawal slips ni Tawiwat mula 2020 hanggang 2025 para patunayan ang kanyang kiniklaim na naipon lamang niya ang pera. Kinontak na din nila ang Kasikorn Bank, ang bangko ng abogado, para nga i-trace ang pera na nakalagay naman sa banknotes na nakita sa loob ng kahon. Bukod pa riyan, nagsagawa rin sila ng forensic analysis sa kahon. Fingerprint test, DNA sample at pagsusuri sa CCTV footage sa paligid ng lugar. Subalit kalaunan napag-alaman na walang CCTV sa loob ng apartment unit. At nang nalaman nga ng publiko na hindi gumagana ang CCTV sa mismong palapag kung saan nahanap ang kahon, mas lalong lumalim ang mga hinala. Para sa marami, parang sinadyang walang makitang ebidensya ang mga otoridad. Ang sabay-sabay na presensya ng NBTC, NACC at AMLO sa isang kaso ay napakabihira. Pero sa insidenteng ito, tila nagsanib ang mga establishmento, kapangyarihan at kawalan ng tiwala ng publiko. Isang kombinasyon na posibleng magbunsod ng mas malalim na political investigation. Sa social media, maraming ang netizens ang nagtanong, lawyers always thinking of how much cash they can make. Kung sa malinis nga daw na paraan ito kinita ng abogado, bakit basta-basta lamang niyang iniwan ang kanyang pera sa pampublikong lugar? Lalo na at nakatago lamang to sa isang box. Tanong nga ng ilan, wala daw bangko ang abogado? Ang ilan naman ay nagsasabing dapat ay kasuhan siya ng tax evasion at marami pang iba. May ilan ding nagbiro. Siya daw ang nakakita ng pera at nasa kanya na nga ito. Pero para sa mga anti-corruption advocates, ito ay seryosong usapin ng unexplained wealth, possible tax evasion at corruption sa gobyerno
Ang kasong ito naman ay kinumpirma ng mga otoridad na magkakaroon ng resulta sa loob ng 60 days base sa mga nakuhang ebidensya. Ang pera, sabi nga nila, hindi mo basta-basta matatalikuran, lalo na kung milyon-milyon ang halaga. Pero para sa kasong ito, hindi lang to basta naiwan. Iniwan ito sa isang basurahan. Si Attorney Tawiwat ay nanindigan sa kanya ang pera. At ito nga ay lehitimo at sa malinis niyang paraan na kuha. Pero ang hamon nga ngayon ay hindi lang kung maibabalik ba sa kanya ang box na may pera. At ang pinakahamon nga kay attorney ay kung maililigtas ba niya ang sarili niya mula sa investigasyon ng NBTC, NICC at AMLO. Dahil minsan, ang basurang iniwan maaaring maging ebidensya ng iyong kasalanan. Kung ikaw ang tatanungin, halimbawang nakakita ka ng limpak-limpak na pera sa loob ng isang box o napakalaking kahon, pero sa loob nito ay may mga mahahalagang dokumento. Kukunin mo ba ang pera o isusumbong mo din sa otoridad ang iyong nakita? At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.